Pagkatapos ng bagyong Marseille, internasyonal na pangalan, Yinxing, sinabi ng Pag-asa na dalawang low-pressure area, LPA, sa silangan ng bansa ang maaaring maging tropical cyclone sa mga susunod na araw. Sa 2 linggong tropical cyclone threat potential forecast na inilabas noong Biyernes, November 8, sinabi ng Pag-asa na ang unang LPA, LPA 11B, ay may mataas na tsansa na tumindi sa isang tropical depression, habang ang pangalawang LPA ay may mababa hanggang sa katamtaman, posibilidad na maging isang tropical cyclone. Inaasahang papasok ang parehong weather disturbance sa Philippine Area of Responsibility, PAR. Sa 7 araw nitong weather outlook para sa ika-8 ng Nobyembre hanggang 15, sinabi ng Pag-asa na lalabas ng PAR ang Typhoon Marseille sa ika-8 ng Nobyembre, na mag-iiwan sa karamihan ng bansa na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, isolated rain showers, at thunderstorms. Samantala, ang rehiyon ng Ilocos ay maaaring makaranas ng maulap na kalangitan. Sa Sabado ika-9 ng Nobyembre, inaasahang papasok ang LPA 11B sa PAR. Ang epekto nito ay magdadala ng halos maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa rehiyon ng Bicol at Silangang Visayas, lalo na sa huling bahagi ng araw na yan. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiran na may pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Sa Linggo ika-10 ng Nobyembre, ang LPA 11B ay maaaring magdala ng halos maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region, at Eastern Visayas. Ang isang nabubuong shear line, na nabubuo kapag ang malamig na hangin mula sa hilagang silangan na hangin ay bumangga sa mainit na hangin mula sa easterlies, ay magdadala din ng katulad na mga kondisyon sa Batanes at Babuyan Islands. Nagbabala ang Pag-asa na posibleng maging tropical cyclone ang LPA 11B sa Linggo o Lunes ika-11 ng Nobyembre. Ang iba pang LPA malapit sa Micronesia ay maaari ding maging tropical cyclone pagsapit ng Linggo at maaaring pumasok sa PAR sa Lunes o Martes ika-12 ng Nobyembre. Mula Lunes hanggang Martes, tatawid ang LPA 11B sa Northern Luzon, at kasama ang shear line sa extreme Northern Luzon, ay magdadala ng maulap na papawiran, kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan, at pagkidlat-pagkulog sa rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, at Cagayan Valley. Karamihan sa Central Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiran na may pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Sa Miyerkules ika-13 ng Nobyembre, habang lumalayo ang LPA 11B mula sa Hilagang Luzon, ang buong bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiran na may pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Mula Huwebes hanggang Biyernes ika-14 ng Nobyembre hanggang 15, ang pangalawang potensyal na bagyo ay maaaring dumaan sa silangang bahagi ng Luzon bago lumayo. Nagbabala ang Pag-asa na depende sa dadaanan nito, maaapektuhan ng mabagyong panahon na may mga pag-ulan at bugso ng hangin ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Bicol Regions. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay malamang na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Ipinunto ng Pag-asa na ang sitwasyon sa susunod na linggo ay nakadepende ng husto sa pag-unlad at paggalaw ng dalawang potensyal na bagyo. Ang mga susunod na tropical cyclone sa loob ng PAR ay tatawaging Nika at Ophel. Manatili lamang nakaantabay sa channel na ito. Huwag po kalimutan na mag-subscribe at like na rin. Salamat po.